Isa sa mahalagang doktrina ng Islam ay ang al-wala wal bara. Ito ay literal na nangangahulugang katapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim at ang kawalan niya ng kinalaman sa mga paniniwala at gawaing pagsamba ng mga hindi Muslim. Ang doktrinang ito ay nagtitiyak na ang Muslim ay mananatiling dalisay sa kanyang relihiyon nang hindi ito naiimpluwensyahan o mababaluktot ng iba pang mga paniniwala at upang mapatatag ang ugnayan ng mga Muslim sa pananampalataya. Sa kasamaang palad, ang doktrinang ito ay binigyan ng mga terorista ng baluktot na kahulugan na para sa kanila ang al-wala wal bara ay nangangahulugang pagkonsinti at pagsuporta kahit sa kriminal na Muslim at ang pang-aapi sa mga hindi Muslim kahit sa mga inosente. Ginagamit nila ang mga tamang batayan ngunit sa maling pagkakalapat dito. Kabilang sa mga binaluktot nilang katuruan ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim ay kapatid ng kanyang kapwa Muslim. Hindi niya ito inaapi at hindi niya ito ipinagkakanulo. Binibigyan nila ito ng kahulugan na ang Muslim ay marapat na sumuporta sa terorismo o kaya ay magpakita ng kahit simpatya man lamang kapag ang mga terorista ay nakakapatay ng inosenteng sibilyan, lalo na mga kababaihan at kabataang walang kalaban-laban sa kanilang walang habas na pambobomba at iba pang pamiminsala. Binibigyang diin din nila na ang Muslim ay hindi maaaring magsusuplong sa otoridad tungkol sa gawain ng mga terorista ng mga krimen tulad ng kidnap for ransom, extortion, hijacking, robbery at iba pa. Hindi ganito ang pag-unawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama sa al-wala wal bara dahil naiulat sa maraming mga hadith na pinanagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama ang sinumang Muslim na lalabag sa karapatan ninuman, Muslim man o hindi Muslim. Ang al-wala wal bara ay higit nating mauunawaan sa serye ng mga talata sa Quran sa Suratul Mumtahana. Sinabi ni Allah, para sa inyo ang mabuting halimbawa ni Abraham at ng kanyang mga kasama nang sinabi nila sa kanilang nasyon, tunay na kami ay walang kinalaman sa inyo at sa inyong mga sinasamba liban kay Allah. Itinatanggi namin kayo at lumitaw na sa pagitan namin at pagitan ninyo ang galit. Gayon din ang pagkamuhi magpakailanman hanggang sa manampalataya kayo kay Allah ng nag-iisa. Liban na lamang sa sinabi ni Abraham sa kanyang ama, tiyak na hihingi ako ng tawad para sa iyo at ako ay walang tangan para sa iyo laban kay Allah na anuman. Sinabi rin niya, Panginoon namin, sa iyo kami nananalig at sa iyo kami nagbabalik loob at tungo sa iyo ang pagbabalik. Ang tamang pag-unawa rito ay namumuhi ang Muslim sa kawalang pananampalataya ng mga hindi Muslim. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay ating aapihin o hindi na pagmamalasakitan. Katulad ng ipinahayag dito ni Allah na pagmamalasakit ni Propeta Ibrahim sa kanyang ama na hindi mananampalataya, na siyang ipinakita rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kaanak at mga kababayan na hindi Muslim. Sinabi rin ni Allah sa Quran tungkol sa karugtong ng sinabi ni Ibrahim alaihis salam, Panginoon namin, huwag mo kaming gawing pagsubok sa mga hindi nanampalataya sa pamagitan ng pangingibabaw nila sa amin at patawarin mo kami aming Panginoon. Tunay na ikaw ang makapangyarihan at ang maalam. Ito ay panalangin na huwag tayong pipinsalain ng mga hindi mananampalataya dahil sa ating kahinaan. At katotohanan, ang pangunahing nagpapahina sa mga Muslim ay ang paglipanan ng mga terorista na namiminsala sa mga inosenteng hindi Muslim. At dahil dito ay pipinsalain din ng mga hindi Muslim ang pangkalahatan ng mga Muslim bilang ganti sa ginawa ng mga terorista. Sinabi ni Allah, para sa inyo mula sa kanila ang mabuting halimbawa para sa sinumang naghahangad kay Allah at sa huling araw. Sinumang tumalikod ay tunay na si Allah ay ang mayaman at ang kapuri-puri. Ito ay pagbibigay diin ni Allah na ang marapat na huwaran natin ay si Propeta Ibrahim alaihis salam at ang kanyang mga kasama at hindi ang mga terorista. Sumunod ay sinabi ni Allah, maaring si Allah ay magdulot ng pagmamahalan sa pagitan ninyo at mga kumalaban sa inyo na kabilang sa kanila kapag sila ay nanampalataya. Si Allah ay may kakayanan at si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ito ay pagpapabatid na ang pagkamuhi natin ay sa kawalang pananampalataya ninuman. Subalit kung sila ay mananampalataya ay mawawala na ito. Hindi ito pagpapabatid ng ating pagkamuhi sa mga tao sa pangkalahatan. Dahil maaari pa rin tayo makipagmabutihan sa kanila nang hindi nakokompromiso ang ating relihiyon ayon sa sumunod na mga talata na sinabi ni Allah,
Hindi kayo pinagbawalan ni Allah para roon sa mga hindi kumalaban sa inyo sa relihiyon at hindi kayo pinalalayas sa inyong mga tahanan na maging mabuti at makatarungan kayo sa kanila. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. Bagkus ay pinagbawalan kayo ni Allah mula lamang sa mga kumalaban sa inyo sa relihiyon at nagpalayas sa inyo sa inyong mga tahanan at nakipagtulungan sa pagpapalayas sa inyo. Pinagbawalan kayo ni Allah na kayo ay makipagkampihan sa kanila. Sino mang makipagkampihan sa kanila ay sila ang mga mapang-api. Sa mga tinuran na ito ni Allah ay mapagtitibay natin na mahalaga nga na mag-aral ang Muslim ng kanyang relihiyon. At ito ay maunawaan niya sa tama at tunay na paniniwala at hindi ayon lamang sa interpretasyon, lalo na ng mga kriminal na terorista na ang hangad ay pagharian ng mga tao at kamkamin ang kanilang mga karapatan sa kanilang buhay at yaman na pawang pinangangalagaan sa Islam para sa Muslim man o hindi Muslim.